Yun mga kasyempre. So, this is kasyempre. Please do like, share, comment, subscribe on my Facebook account. Actually, ito yung QR code kung saan man dito, left or right. Para maka-subscribe kayo kaagad or maka-follow kayo kaagad sa aking FB page. So, natuklasan ko lang yun. Anyway, so our topic for today is mayaman outfit. Okay? Feeling mayaman. So, kung topic yan eh. Feeling mayaman. Tapos, ano ba yung pinagkaiba nung ano? Yun yung tanong ko kasi. Yung iba kasi, nagdadamit, they want it to be presentable. Hindi para magmukhang mayaman. Merong mga tao na may misinterpret na sa tingin nila, feeling ko it's inggit, no? Sa tingin nila na sasabihin, uy, yan naman, wala naman pera yan. Kung makapanamit, kala mo mayaman. Yung ganon, yung typical Filipino mindset, no? Which is really sad. Siguro baka hindi lang sa mga Pilipino nangyayari yan, or na sabihin hindi lang sa typical na Pilipino, baka nga sa mga ibang bansa nangyayari din dyan. Pero sa tingin ko lang din is sa US, although I haven't been there, pero sa US wala naman silang ron eh, feeling ko wala naman silang pakialam kung ano naman yung pananamit mo. Baka kapwa Pilipino ang may ganong kind of mindset, no? So going back, yun ya, yung pagiging presentable versus gusto mong magmukhang mayaman, it's a different thing, you know. Kung magsuot ka man ng, like, let's say kunyari branded, tapos class A, kung saan ka siguro komportable na damit na isusuot mo, I guess that's where the difference starts eh, you know. Yung pagiging komportable versus sa gusto mong i-project sa sarili mo. Wala namang problema sa pagiging simple, kasi sabi naman ng iba, yung iba ang sobrang yaman, naka t-shirt lang, white t-shirt, tas naka shorts, naka tsinelas, you know, that's their preference. Doon sila komportable siguro. Or may iba gusto nilang i-project na pagka simple ka, mas magmumukha kang mayaman, pero behind it pwedeng hindi rin, di ba? Gusto nilang magmukhang simple para ang isipin ng tao ay simple siya, mukhang baka mayaman yan, you know. So nasa point of view ng taong tumitingin, and again, kung saan ka komportable. Kasi ako personally, on my own experience, you know, nagmamatter talaga kung ano yung suot mo. In reality, tanggapin natin nagmamatter talaga. Kasi if you are the type of person na tipong mahilig sa simpleng pananamit, diba? Ang dami ng cases nangyaring ganyan eh, naka t-shirt lang si yung tao, tapos naka shorts, naka tsinelas, you know. Tapos biglang hindi pa papasukin sa isang establishment kasi nga dahil ganun yung suot niya, not knowing na baka yun pala, yun yung may-ari, yun yung CEO, di ba? Tapos sisibakin sa trabaho yung guard, for example, na ayaw magpapasok, di ba? Unang-una, yung guard on duty, tinagawa niya lang yung trabaho niya. Pangalawa, kung ikaw yung may-ari, ikaw yung CEO ng kumpanya, di ba? Bakit naman kailangan pupunta ka ron sa business mo, or like let's say dun sa building na gano'n na suot mo? At least siguro magsapatos ka man lang, or like let's say yung tipong very casual, di ba? Alam mo, hindi, it's not a question about how much money you have versus money that you don't have. Again, it's
you projecting yourself, being presentable to someone, not really to earn respect, pero at least makita ka man ng tao na tawag dito na maayos, 'di ba? Iba naman din pagka yung overdress, like let's say pupunta ng mall, 'di ba? Mall tapos naka ano ba, yung talagang coat and tie. Depende eh. Baka mamaya kasi syempre nasa sales siya ng okay, nasa realty siya. Kailangan niyang maging ano, naka as long as sleeves and neck and tie, 'di ba? So depende. Ako kasi hindi naman talaga ako tumitingin sa kung ano damit ng tao. I mean, ala lang kumbaga nagiging passive ang tingin ko ron eh, kung ano man ang suot niya. Well, I don't mind kung ano bang status nito sa buhay. Pangalawa, ano naman ang mapapala ko kung malaman ko, ay, ano pala to rich kid, o kaya let's say mayaman pala to, you know. Kasi may mga tipong taong ganun eh, they have siguro insecurities deep inside and they're trying to project, it's a defense mechanism nila para hindi sila basa-basa tignan ng mababa ng ibang tao, you know. But it's different when your confidence is coming up deep inside naturally, you know. So kung ako rin tatanungin nyo, may mga iba na nai-intimidate pagka na-meet yung ganito. Honestly ako hindi. Parang hindi sa pagyayabang, hindi naman sa wala rin akong pakialam. It's just, you know, it's an ordinary thing for me. Siguro kahit sinong ma-meet ko, gaano mga kataas yan, gaano mga kababayan, again, it's really up to me to blend with that person, you know. Hindi pa ako nagkaroon ng moment na nagkaroon ng starstruck, no. Siguro harapan mo ko ng isang artista diyan. Ewan ko. Siguro it's just gonna be like an ordinary person for me to look at. Diba? Unless unless this person, like let's say meron siyang ginagawa na something na very kumbaga very amazing, very good, isang person na, you know, very helpful sa mga tao, meron siyang mga ganitong bagay na ginagawa na truly amazing, not because he's famous on what he really does for a living, you know. Siguro yon, parang masasabi ko, pag na-meet ko tong taon to, I would definitely have a picture because of what he did good, you know, to other people. Yun siguro possible, right? Yung mga tipong low-key na hindi kailangan na parang ipagyabang yung mga nagawa nila, you know. So yun lang naman yung aking sentiment regarding that mayaman outfit. So again, this is syempre, please do like, share, and subscribe, comment na din, you know, on what would be your opinion about that topic sa mayaman outfit. Okay? So yun.